What's up mga boss? Welcome back to our channel. For today's video, magre-review tayo ng supplements. Today, pag-uusapan natin ang pinaka-popular na supplements sa fitness. Creatine. Baka ito na yung kulang mo. So, creatine can help increase our strength, endurance, muscle size. Pero worth it ba talaga siya? Let's find out. Creatine is a natural compound na tumutulong sa energy production mo, especially sa short burst of power, like pagbubuhat ng mabigat or nag-workout ka ng intense. So, ginamit ko tong brand na Osmolts Creatine Monohydrate for 9 months, I guess, or 6 months. And 1 scoop a day lang siya. Usually, post-workout ko siya iniinom. And ito yung napansin ko for 9 months progress. So, ito ako noon. Tapos ito na ako ngayon. Di ba may progress siya? Pero sa katagalan is may disadvantage itong Osmolts, which is 8/10 ko siya i-recommend sa inyo. Kasi yung lasa, napansin ko is paiba-iba. Tapos yung ngayon is about 2 weeks ko na siyang ini-intake, is may napansin akong kakaiba, which is I get sick, like diarrhea and sakit ng tiyan for almost 1 week, which is nung hininto ko siya is suminto naman yung sakit ko. Kasi itong supplements na ito is nagbigay ng warning ang FDA na i-discontinue itong product na ito, guys. Mas better siya nung una kasi wala namang negative effects siya sa akin. Kung sa nagbabalak kayong bumili ng Osmolts Creatine, wag na, minto na kayo dyan. Alam mo bakit? Kasi kung pinatuloy mo yan, kung pinatuloy mo yung Osmolts na yan, nagbigay na yung FDA warning about sa supplements na ito. Tapos, bibili ka pa na ito. Huwag ka nang bumili. Masasayang pera mo dito. Kasi what if bumili ka, tapos, di ba, nagkasakit ka pa. Magkakasakit ka dahil dito. So, ang ma-recommend ko sa inyo, guys, bumili na lang kayo ng panibago. Ay, tingnan mo nga, hindi ko pa nga nauubos tong creatine ko na Osmolts. So, may laman pa. Pwede pa to, aabot pa to ng 1 buwan eh. Ang napansin ko kasi sa creatine, guys, kaya na-take ko siya, tsaka ang bilis ng muscle recovery. Advantage pala ng creatine pala is mas konti yung pagod mo every sets. After sets, mas maganda din yung pump mo. Wala rin nga akong na-feel na side effects or ano pa man within those 9 months. Pero after those 9 months, mga 2 weeks, naka-feel na ako ng side effects. Yun na nga yun, yung Osmolts. Which is hindi ko siya marirecommend. Basta ano lang, kung nagtitake ka ng creatine is dapat stay hydrated ka lang lagi. Kasi hindi naman pwedeng mag-take ka ng creatine tapos kunti lang yung ininom mong tubig. Mali yun. Para sa mga hindi nagiinom ng tubig dyan na nagtitake ng creatine, ako po, sakit-sakit niyan. You need to be hydrated. Basta stay hydrated ka lang, mga boss, kasi creatine pulls water in your muscle. That's why you need to be hydrated. Gets? Kung hindi nyo gets, balikan nyo itong video na to, ulitin nyo lang. Tangina, nakakapagod mag-explain eh. Kailangan consistent ka mag-take ng creatine. Hindi basta-basta madali yung progress. Patience is laki pa rin. Hindi ganun instant yung result na mga 6 months, may malaki agad yung progress mo. Hindi ganun. Siguro sa mga mga nagtuturok dyan. Yun. Baka may kilala kayo nagtuturok, boss. Naku po. So overall mga boss, if seryoso ka sa workouts mo, I'd say creatine is definitely worth it talaga siya. Sulit siya for the price. Affordable naman siya. Basta may proper diet ka lang at tuloy-tuloy lang talaga. Pinalitan ko siya, bumili ako at kakadating lang ngayon, which is ang Atlin. Recommended siya, guys. Promise. Maganda to. Hindi ko pa siya nasusubukan pero maganda to. Sa legit store ako mismo bumili. Ang kinagandahan lang ng Atlin kasi mas mas proven and tested na siya kaysa sa Osmolts. Mas madaming gumagamit ng Atlin. Ang Atlin is may whey protein siya. Pero ang binili ko lang is creatine. Mahal kasi ng whey protein. Mostly around 3,000 or 2,000 up. I don't know. Pero tong creatine is affordable naman siya, like nasa 700 or nasa 800 lang ang range niya. So affordable. So yung binili ko is
unflavored supplements. Pero 300 grams lang siya. So, goods na, di ba? Sa 300 grams mo, pili nang umabot ng 2 months. Kaya naman nata ang 2 months nito eh. Kasi itong binili ko, ilang ano ba itong Osmolts? Walang nakalagay sa Osmolts, guys. Red flag agad. Pero wag ka, laki ng progress ko sa Osmolts. Pero if ako sa'yo, tigil mo na yan. Huwag ka na mag-Osmolts, pre. Huwag mo antayin na yung mangyari sa akin is mangyari din sa'yo. Diba? X. Big L to these supplements kasi mabuti hinintuan ko na nung nalaman ko ng may side effects na sa katawan ko. Umiinom naman ako lagi ng tubig. Diba? Stay hydrated. Ay ano pa ba? Hindi naman ako magkaka-diarrhea or magsasakit yung tiyan ko kung hindi ko na to pinatuloy. Diba? Kaso pinatuloy ko to eh. So, kung gusto nyo pa ng mga other reviews about supplements or gusto nyo i-try ang another brand ng mga ibang brand pa dyan ng mga creatine supplements, don't forget to leave a comment below para ma-review ko yung product or ano pa naman. Para lagi kayong updated sa fitness tips and supplements ko, guys. Supplements review. Mga boss, stay consistent, stay strong, and we'll be seeing in the next vlog. Go to fucking gym, bro. Mag-gym ka na, huwag ka puro higa lang higa dyan. Pakan kita ngayon eh. Peace out.